Gumawa ako ng skinless longganisa, guys. Ayan pa lang yung meat niya. And ito, babalot ko pa lang siya sa cling wrap. Proportion ko pa lang. Gamit ako ng piping bag. Sana mabilis lang. 1 kilo tong ginawa ko. Magbabalot muna ako, guys. Ito na yung mga nagawa ko. Dami na, no? Ayan pa yung tira. 30 grams each lang yung ginawa ko. And, ayan. Cling wrap nga yung pinambalot ko. Madami-dami pa itong babalutin ko. Pero, tatry kong gawin mga 35 grams. Pero kung yun talaga magagawa kong size, okay na naman to para pag niluluto, hindi siya sumabog din. Tuloy ko muna yung pagbabalot at marami pa to, guys. Ayan pa siya. Ayan na yung skinless longganisa na ginawa ko. Total of 50 pieces yung nagawa ko. 1 kilong giniling yung ginamit ko dyan. Pork na giniling. Ito, dinoble ko siya. Ayan, dala-dalawa. 18 bawat hilera. And then, 2 patong. So, 36. Ito naman, 10 yung ilalim. So, may 4 pang sa ibabaw. I-freezer ko na to. And then, tomorrow, pwede na siyang lutuin. Nakakatuwa, meron na kaming skinless longganisa na alam kong ako yung gumawa, alam kong malinis. Good evening, guys. Gumagawa kami ng onion rings. Ito na lang titira. Kanina punong-puno yan. Ito yung butter niya. Tapos, yung panko. And, ito yung nakut na. Si Daddy yung nagpa-fry. Ayan siya. Tapos, ito na yung mga nagawa ni Daddy. Ang dami. 3 na big onions to. And, hindi naman syempre sinama yung gitna. Kasi, yung mga may rings lang talaga yung pwedeng isama. Nagkikrave kasi ako ng onion rings. Sakto, gusto rin naman ng lahat to. Kaya sabi ko, yan na for dinner. And, nag-steam din ako ng siopaw. And then, meron kaming leftover na pesto sa rep. Kaya, yan yung mga kakainin namin for tonight. Hindi rin kami gumawa ng dinner na para baon din bukas. Kasi Monday ngayon, guys. Hindi na ako gumawa kasi may mga pinauwing ulam si nanay ko. Nung pumunta kami ng Mandaluyong, dinuguan at saka beef parrots. Kaya, yun na ang ulam nila for tomorrow, diba? Isang araw akong hindi magluluto. Thank you, nanay. Ano nilagay mo sa sa butter? Flour. Flour, cornstarch, paprika, Kayin. salt, paste, kayin. Ayun lang. Tansyahan lang, guys. Hindi siya nag-measure eh. Yan lang. After, makamalamig na tubig, no? Yan lang yung butter. Tapos yan, panko breadcrumbs yung next na coating. Luto muna ulit kami. Here's our dinner for tonight, guys. Pika-pika lang. Onion rings, saka itong ang kani, yung crab sticks yan. Pareho lang yung butter na ginamit niya dito sa onion rings. And then, meron kaming steamed na siopaw. And syempre, merong cheese sauce para mas masarap ang dip. Let's eat, guys! Good morning, guys! Tapos na ako mag-prep ng baon. And ito yung tsura dito sa kusina. Magulo siya. Ang daming kalat ngayon. Ito nga sila naglagay ng mga spoon and fork nila pero hindi nang gagamitin nila for today. Ayan, ito yung kaguluhan dito. Ang daming kalat. Ayan ang mga kalat dito sa kusina ngayon. Na naman gawin. Pero ito di ko alam bakit iniwan nila. Hindi nila hinugasan kagabi yan. Yung mga pinaglagyan ng onion rings. And ito naman lahat ginawa to ng bata kahapon. Ginawa to ng Kambal. I think si Achi yung naghugas kagabi. Gabi pa lang, nagluto na kami ng rice. Para initin ko na lang siya ng umaga. And dito naman sa dining table, ayan ang mga kalat. And, ayun, yung mga iniipon ko na ulit ngayon. Here's our lunch naman for today, our baon for today. Hindi ako nagluto niyan. Courtesy of my Mother Earth. Dumalo kasi kami sa Mandaluyong nga. And, nagpa-uwi si nanay ng mga food. So, ito yung beef pares. Tsaka this one, kay Kyle yan. Kay Kyle ito, tapos ito kay Daddy. And then, sa dalawa naman dinuguan. Sila kumakain ng beef pares kasi. Kaya, yung dinuguan para sa Kambal, and yung beef pares kay Kyle at saka kay Daddy. Happy Tuesday! Hindi ko kailangan magluto ng baon at masarap ang food ng mga bata. Magaling magluto ang nanay ko. Ito ulit yung gamit nilang baunan, yung parang water jug. Kasi mas sakto dito yung food nila, dadalhin nila. Hindi ko pwedeng ilagay dun sa isang glass container lang at magkasama yung food. Baka mas di nila makain yun. Morning. Alis na sila, guys. Tuesday ngayon and galing sa long weekend. Are you ready to to go back to school? No. No talaga eh. Yes.
Sige na. Tawagin na si Daddy. Say bye na. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Daddy, ganda ng buhok mo ah. Love you. Ingat. See you later. Love you. Bye. Wala nakalimutan? Bulaklak niya, dala niya. Dala nila. Naisa nila kagabi. Bye. Close the door, bunso. Hapon na guys, 5 o'clock na. And ito yung Shopee delivery ko for today. Total of 10 parcels. Nakatatlong baba ako para kunin tong mga to. Dumarating na yung mga in-order namin from previous days. Good morning guys, 6 na. And nagluluto na ako. Ito na yung skinless ng ganisa na ginawa ko. Sakpan ko lang ulit kasi niluluto ko na yan. Tapos, magluluto ko ng egg. And then, nakasalang na din yung luncheon meat naman. Kasi Shobe, hindi siya kumakain ng longganisa. Kaya magluluto ko ng luncheon meat para sa kanya. And, gawa muna ako ng egg, guys. Tapos na ako magluto, guys. And, nangangarag na ako. Kailangan na nilang umalis din for school. Medyo matagal talaga pag sa umaga nagluluto ng lahat-lahat. Tapos, 2 ulam pa yung ginawa ko. Ayan na nga yung homemade longganisa. Tapos, kay Shobe luncheon meat. Tapos, sinagyan ko lang ng egg, sunny side up. So, here's our baon for Wednesday. Si Shobe nga naiiba kasi hindi siya kumakain ng longganisa. Pinatry namin kagabi. Kahit lahat kami sarap na sarap, siya talaga, ewan ko, there's something about longganisa na ayaw talaga niya. Simula bata, hindi talaga siya kumakain ng longganisa. Pero masarap tong longganisa ang ginawa ko, nakakatuwa. Basta sipagin lang akong gumawa palagi, mag-prep nitong longganisa. Alis na yung mga bata, guys. Naka-civilian yung dalawa kasi may thing sila sa school today. What is it? Buwan ng wika. Aha. Pero si Kel, ewan ko ba't naka-PE lang. Tapos yan yung ginawa naming flower kagabi. Show it. Ayan. Ang hirap hawakan eh. Dapat to sa ano mo hinahawakan sa bilao. Then they have to go now kasi late na, malilate sila. Bye! Bye! Take care. Love you. Don't forget to turn on your water. Baba na si Dad. Sa baba na. Bye. Love you. Ingat, ingat. Ikot ko na kayo pagkaalis nila. And malinis yung sala. Nag-vacuum kasi din ako ng sahig kahapon. Hindi ko na yun video guys. Hindi ko na vinlog. Pero ayan siya. Tapos dito, ayan, malinis din yung dining table. And ang daming kailangang i-fill up na water bottle. Ayun sa side na yun. Di ginawa ni Bunso yung job niya. And here naman, ito yung itsura ng kitchen. Yung pinaggawan ko lang yung magulo. Pero actually kanina ang daming dry dishes na kailangan ibalik sa pwesto. Ginawa ako muna yun. Tingin ko isa pa yun sa nagpatagal sa akin. Una kong ginawa yun kasi di ko matiis talaga na ang gulo. Yung may kalat-kalat pa bago ako magsimulang magluto. Ayoko talaga ng ganun. Kaya inayos ko muna. So ito ngayon yung mga liligpitin ko lang. Yung room ng mga bata din. Tsaka yung master's bedroom of course. Hintay lang naman din. Ganyan naman everyday or depende. Kahit nga naman kasi ako, inuunti-unti kong ligpit kaagad kapag nagluluto ako. May weighing scale. Yes, wini-weigh ko yung mga food nila para sure ako na yun yung amount na kaya na nilang kainin. Ito, may leftover akong luncheon meat kasi niluto ko lahat pero 3 lang naman yung binaon ni Shobe. And ito yung failed egg ko. Una kasi niluto ko siya sa ring which is yun naman lagi kong ginagawa. Tapos tinakpan ko, napabayaan ko rin siguro sobra. Ayan ang itsura niya, ang pangit. Kaya sabi ko, gawa na lang akong bago. And then, ito na lang yung sa akin. Yan ang umaga ko, guys. Ayoko talaga na. Sa umaga lahat ginagawa yung luto. Nakakangarag talaga. Good afternoon, guys. Ito yung sitwasyon dito ngayon sa kwarto. Actually, maayos kanina yung kwarto. Kaso, pag-uwi ng mga bata, kinuha ko na yung mga stock namin ng bedding sa kabilang bahay. And magpapalit na ako ng theme dito. And as you can see, blue tayo ngayon. Naalala ko huling nilagay ko to nung nag-store pa ako. Way back 2020 pa yata. Nung ko lang kung nagamit ko po ito. Alam ko hindi na. Yun na yung huling paglalagay ko nitong bedding sa to tsaka curtain na to. Sa gilid naman, nire-ready ko na rin yun para mga comforter ng mga bata. And ito yung mga nakuha ko nga na hinahanda ko. Marami akong kinuhang mga throw pillow cases kasi hindi ko pa sure kung ano yung gagawin ko talaga. And nakalimutan ko pang kunin yung wall art. Ginilid ko muna tong puan. Tapos tinanggal ko na yung wall art. Pero hindi ko pa natanggal yung mga blue tack.
Nagsimula na actually, nagdas na ako ng bintana, itong isa. Pero naisip ko, pakikita ko muna sa inyo bago ko galawin lahat to. Hindi ko sure kung mafi-film ko lahat. Pero for sure, papakita ko sa inyo yung after nito. Matagal-tagal na rin pala nung last cleaning vlog ko. And marami nagko-comment sa inyo na tuwing tinatamad kayo at gusto nyo ma-motivate, pinapanood nyo yung vlog ko para naman ganahan ulit kayong kumilos sa bahay. Actually, ganun din naman ako. Pag nasa chill mode lang ako or gusto kong mag-rest, as pinapanood ko yung vlog ko, maya-maya, after nun, kikilos na ulit ako. Siguro kasi kahit virtual lang, ang sarap makita na may kadamay ka o may kasabay ka nagdilinis ng bahay or gumagawa ng house chores. Maaga nakauwi yung mga bata ngayon, wala silang mga activity na dapat pang gawin sa school, kaya naman thankful ako kasi may katulong akong maglinis itong room namin. Marami na silang alam na gawaing bahay, and laking help talaga sila sa house chores, and laking tulong sila sa akin para mas gumaan naman yung mga dapat kong gawin sa bahay. Kaya naman kapag morning na nag-aayos sila, going to school, kung ano man yung naiiwan nila, okay na sa akin yun dahil sa ibang bagay, bumabawi naman din sila. Lalo na tong mga girls ko, isang sabi mo lang dito, kikilos ka agad yan. Di ka kailangan magdalawang beses ang salita, kumikilos ka agad sila. Kaya naman sobrang thankful ako sa mga batang to.
Ginabi na kami ng paglilinis guys, pero ito naman nakakatuwa. Sobrang iba yung vibes ng room ulit ngayon. Feeling ko nasa beachside kami. Para kami nagbibigay. Staycation lang ang peg. Very relaxing yung vibe ngayon and ang sarap magpahinga. Kahit hindi siya yung typical na green and white na gusto kong color. Natagalan bago magpalit ako ng color scheme. Kasi nga tingin ko nasanay ako sa Mandaluyong house na yun lang yung color scheme namin palagi. Nilalabhan mo lang siya every week pero yun pa nang ibabalik mo. Worth it yung pagod namin ng mga bata kasi naman talagang ang ganda ng kinalabasan nito. Nagawa ko na to dati pero parang blue and gray yung ginawa kong color scheme noon. But this time, blue and white naman yung pinag-match ko para mas maging maaliwalas lang yung itsura ng room. Yung wall art ko is from Mandawi Foam. Tapos, yung accent na throw pillow. Itong nasa harap na may seashell. That one is from Mandawi Foam as well. And yung nasa likod naman yung throw pillows, yung cases nun is from Landmark. And then, yung aking bedding is from Landmark. And then, itong throw blanket na white, this is from Landmark as well. Yung curtains ko rin, this one is from Landmark. Parang nung time nito, puro Landmark pa ako namimili noon. Yung lamp sa side table is from Mandawi Foam. And itong center table naman is from SP Furniture. And yung mga rattan chairs ko, yung egg chair is from Tanishas. Pinag-iisipan ko pa kung permanente kung ilalagay ito dito. Pagsisisihan ko siya. Dahil feeling ko delikado to lalo na kay Kyle. Pero sa ngayon, gusto ko yung itsura niya dyan sa gilid ng yan. And yung mga side table ko is from Mandawi Foam. And yung recliner ko naman is from Wilcon Depot. And yung mga throw pillow cases is from Landmark at yung throw blanket. Inayos-ayos din namin ng konti itong area ni Daddy na likobukan and konting reorganize. And yung workstation niya, isa niyang ang brand niyan. Hindi ako natutuwa na may fan sa sulok na yan. Pero sa ngayon, kailangan talaga namin ng additional fan dito sa room din. Ginabi kami sobra ng pagliligpit, pero tingin ko masarap magiging tulog namin ngayong gabi dahil ang linis na ulit ng room namin. Kinailangan ko rin gawin to kasi lahat kami nagkaubo and kailangan maglinis ng buong kwarto para naman mawala yung virus na umiikot ito sa room namin. And para make sure na rin na wala na ring dust dahil nakaka-trigger din yun ng ubo namin at saka ng sipon. Ito palang TV console namin is from All Home po yan. Tatry ko rin pakita yung room sa inyo ng umaga para mas ma-appreciate yung itsura niya kapag merong natural light na pumapasok sa room. Pagpasensyahan nyo na po yung ingay guys kasi ang daming dumadang sasakyan sa labas ng bahay namin ngayon. Hopefully ma-motivate din kayong magre-decorate ng mga rooms ninyo. Lahat ng ginamit namin dito, mga on-hand na namin, mga dati pa namin ginagamit. Wala kaming biniling bago. Konting mix and match lang ay nag-iiba na kaagad yung itsura ng room, nag-iiba na kaagad yung vibe. Maulang Thursday guys and suspended ng class for today. First time na masuspend ang class for the school year. Kaya naman, isa lang ang nakaprepare natin na food para kay Daddy lang. Actually, ito talaga ang plano naming ibaon din nila for today. Kaso suspended ng class. Kaya ayan, nag-iisa lang ang pinrepare natin. Tonkatsu to. And then, nag-steam lang ako ng broccoli. And then, yung dipping sauce is teriyaki. So, ayan guys, ang baon natin for this Thursday. Na-excite pa naman akong gawin yung baon nila kasi gusto kong gamitin yung We Bare Bears nila na mga baonan. Matagal ko nung nabili yun, pero naisipan kong gamitin sana ulit. Kaso, suspended ang class. Pero I'm sure happy ang kids. Di pa nga sila gising eh. Si Daddy nga rin naghihintay. Wala daw pang suspension yung office niya. Wish niya lang.